Magandang umaga mga bata. Okay, so since manaman tao pray, so everybody needs to take your seat. So, patuwang subject karon guys. Masala ka tuloy. So, magtatong ta sa bagong lesson with me. Okay, so next. Walang pray no. Now, I will attendance. Kuha na lang. Yung kayo absent karon. Okay, so now ang topic karon guys about sa paggamit ng pangangkop sa pagtitipang talatasan, pagsulat ng isang formal ng isang sulating formal at di formal or email at liham na nagbibigay mungkahi. So layunin. Saan ang layunin? Ang goal sa ato ang or kanang dapat na itong ma-achieve after sa discussion. So, makita na? Yes. Basahin lahat. Naranasan mo na bang magpadala ng liham o email sa iyong kaibigan o kamag-anak mo? Gusto nilang liham? Letter! O, kasuhan mo pa ng letter? Kaya, example, kan mo accept mo. Kasuhan mo pa ng excuse letter? Linjan! Nakasuhan na ka. Huwag yung letter, Linjan. Isa na letter yung nakuha. Ha? Kalimot ko. So, isa may nakalap, mas wait pa na, letter. Sa inyong friends, sa inyong classmates, sa teachers, sa man. Nakasuway na mo letter. Pag? Kasagaran niya
ka. Teacher's Day, Valentine's Day. Ma'am, excuse me, ma'am. Kanang among pagawason ng isa kadiyot, ma'am. Ako lang papasok na Okay, so let's continue. So next mo yung example sa, ay, hindi siya kahit maklaro kung paminaw. Muna example sa liham or letter. Na ay ka ng barangay sa nagpada or na ipangan sa kipadalha na ay pangan sa nagpada. Muna yung letter. So nakahimo na mag-letter. Kahimo mo letter? Sa letter. Letter. Okay. So, naatay ka ng basahon na letter. Basahin mo. Oh, everybody read. So, base sa inyong nabasa, ano kaya ang mensahe ng sulat na inyong binasa? Ano kaya ang kanang message sa liham na inyong binasa? Okay, stand up. O, dili siya kaulit kay na ay lockdown nilang barangay. So, ano kaya ang dahilan? O, sa kahit ka ng rason nung hindi siya kaulit? Tungkol sa? So, sa iyong palagay, formal ba ang liham na inyong nabasa o di formal? Formal? Kasi may nabili. Formal. Sabi na ng formal. Okay, so, mamaya, alamin natin kung ano ang formal at di formal na liham. So, ano ang mga gagamit sa pagsugnay ng liham? Okay, basta tayo binasa. Isa ka mga alam mga words, mga salitang pag-ugnay na ginamit sa liham. Connect. Okay, so mamaya alamin natin yan. So ano ang liham? Sino gustong bumasa? Kasi gusto basa, stand up. Okay, Ingay, basahin mo. Okay, maraming salamat. Ano nga ba ang liham? So, ang liham ay nakasulat na komunikasyon para sa isang liyak na pagkukuha nito. O, parehas ang example ganina lang. Katong liham kay, sa English sa liham? Email. So, ang liham ay naitanan communication through writing na siya. Paano sa pagsulat ang komunikasyon. So, nandito ang panalhan o ang pangansa ng pada. Next, may dalawang uri ang liham. Ano ang dalawang uri ng liham? Okay, so una ang formal na liham. Sino gustong bumasa? Okay, ready yan. Ito ay uri ng liham na karaniwang at hindi at formal ang kanilang ginagamit. So, from the word formal. So, meaning, formal yun yung mga words na gigamit ang pagpasunod sa mga format sa kanang sa liham na dapat isuwat dito. Sakto din ang mga words kay
formal. So, next. Formal na liham. O, halimbawa ng formal na liham kay ang liham na O, sino gusto bumasa? Gusto wala pa? O, dali na tayo. Okay, maraming salamat. So, ang liham na nagmumungkahi ito ay isang halimbawa na formal na liham or formal siya nga letter. So, ang example mo na siyang liham na nagmumungkahi. Ito ay isang uri ng pangangalakal at ginagamit ito sa pakikipag-ugnayan sa tanggapan sa mga bahay kalakal at iba pa. So, magamit din siya sa mag-apply mo trabaho, mag-apply mo, gusto mo i-applyan yung nilo nga work, letter. Doctor, isa pa? Okay, so much for that. Next, mga example sa formal na liham na ang kanang lugar sa nagpadala. Then, sabihin siya diri. Sabihin ko tan diri. O sabihin ka lang, asa mo ni siya nga pangan? Para asa mo ni? Para sa alalahan. Very good. Then, naadira ang kanang liham greetings. O, katawan ng liham. Then, ako siya. Kanang sabihin na ko tan diri. Ating kanina nakita ka. O, kaginsa man nga ka ng pangan diri. Sa palaan o haliw sa nagpada? Sa palaan o nagpada? Ang nagpada. Very good. So, mga example sa formal na liham or liham na nagmumungkahi. Next, dadako naman tayo sa di-formal na liham. Sino gusto bumasa? Yung James? Sit down. Sino gusto bumasa? Ako. Ma'am. Please read, ma'am. Okay, maraming salamat, ma'am. Ngayon, dito naman tayo sa di-formal na liham. So, di ba ang formal na liham? Kung saan magigamit sa formal na liham? Hanga? Kung saan magigamit sa formal na liham? Mga formal na mga salita. So, kung ari sa di-formal, so meaning, ang gamit ng kay hindi formal na mga salitang ginagamit. So, ang kanisa na liham kay, kaya maghatag mo letter sa inyong friends, kaya birthday greetings, kaya mag-letter sa inyong inyong pamilya karon. So, mo na ang example sa formal na ay di-formal na liham. O, nakuha ang kalalian sa formal at sa di-formal. Basta ganito ang formal na liham. Sana. O, dayon. O, kung sa'yo ka ng example sa formal na liham. Dapat dito ganyan. Itong liham na very good. Liham na nagmumungkahi. Sumugay sa halimbawa ng formal na liham. Ikaw na ha. Ang katong participate, tingnan lang ko kaya. So, mga example sa liham na pangkaibigan. Nasa kini siya na bilong? Sa formal na liham. So, sa panahon ngayon, nagpapadalo na ang pagsasaliksik at makikipag-usap sa ibang tao sa tulong ng internet. So, sa una, kay ang gamiton sa pagpanog message sa man. Sa una nga panahon. Nanaman tayo email sa unang panahon? Yes! Wala tayo gamiton. Nakamurag. Ginamit na pang-ugnay ang mga kataga na at na para magkaroon ng kaugnay ang dalawang
sinusundan. Samantalang ang na ay kinatabi sa salitang ina o palito. So, at karon kaya atong gauton. Karon tayo nagamiton ang word na nang at na. So, tandaan, na ginamit lamang ang pangangkop ng nang. Sinusunod ang salita ay pagkatapos sa patinig. So, gamiton ang word na nang. So, halimbawa, magalang na bata. So, gamiton ang NG. Isa rin ang patinig, glass. In English, Mama? Katong A-E-E-O-O. Gamiton ang NG kung ang pinakalasan na letter kay mga vowels. Very good. So, example, gani, magalang. Asa, mo sabi ng kinalasan na letter? Vowel na patinig. Magalang na bawal. Oh, asa ba yung pinakalasan na letter? Vowel. Asa ka letter? Very good. So, kaya, nilagyan namin ng next, matalino bata. Asa unsay na letter ang pinakalasan? Oh! Kahit kung wala NG, matalino bata. Hindi mo paminawon? Dili. Oh? Hindi mo paminawon. Matalino bata. Hindi mo paminawon, dili. So, since ang iyang kinalasan na word kay patinig man, kupuna na to og NG. Nasabtan? Next, ano na punta sa? Oh, sino gusto umasa? Ako wala pa Edwards na sige. Okay, maraming salamat. So ngayon, ano na punta sa na? Ang na ay pang-angkop na ginagamit kung ang sinusundan ng salita ay nagtatapos sa katinig. Maliban sa N. Kung saan ang katinig? Mga diba, ang vowels kay patinig ba ito? Kung saan ang katinig? Mga very good, mga consonant. So kung consonant letter ang kanang iyang last, so ang atong ipuno kay sa ipuno, except sa letter N. Except sa letter N. Except sa letter N. Word na? Na. Oh my God! No! No! Sige na lang sa magamit sa TV. Ay na lang ha. Makano ka? Dili! Hindi ka klaro? Talaga? No! Ano po? Hindi ka klaro? Oh, balo? Ayaw, Jay. Kung ay ba yung Hoy, pamilya, pramilya ka mo man. Sige, ang dahil lang ko. Oh, pero sa ito dito na na ako ang letter nga kinalasan kay gitawag ko. Bawel! Bawel! Mga bawa? Ano na nga bawel sa bawel? Consonants or katinig.
Salamat. Kung ang salita naman ay nagtatapos sa N, kung ang words daw ay nag-end sa letter L, maaari nang alisin ang pang-anggap na na. So, kung ang N ang pinakalasan, pwede na na ito tangtangon ang word na. Kung ang N ang pinakalasan. O sa dito, kung ang N ang pinakalasan, pwede na itong tangtangon ang pang-anggap ng salitang na. Very good. So, halimbawa, halimbawa, dahon na tuyo. O, dali sa dahon. Ang sa pinakalasa na letter. Letter? N! O, sa dito, kung N ang pinakalasan, tangtawo na ang dahon kayo. Naililisan na tuon. O, dali, hardin na mabango. Sa hardin, kung sa pinakalasan ng word. Sa tuwatot kung N. Sa nung G, tangtawon ang very good. Mahilo na siya. Okay. Oh, sino makapagbigay ng ibang halimbawa? Halimbawa man. Another example sa inyo. Sila yan. Oh, sino makasabog another example? Oh, right. Pariyan, dahon na tuyo. Oh, and man ang kinalasan din. So, hindi. Sige, ako participate kaya talaga ng perma. Okay. Mabango. Anyo. Isa pa. Okay, thank you. Next. Mabango. Bulat lang. Pwede ba mag-ibang ginay? Dahon na tuyo. Then, mo yung sa ginana. Mabangong bulaklak. Example. Pagkain na. Oy, paminaw. Pagkain na masarap. Pagkain na masarap. Pero ang kinalasa, ang sabuan sa N. Lesson ang G. Then, tandaan ang So, mausa naman siya. Pagkain masarap. Okay, sa'yo makatag another example. Another example. O, sige, garden. Sige, garden na maganda. O, mausa naman siya. Garden maganda. O, sino pa makapagbibigay ng halimbawa? Another example. Isa tayo. O, kita pa. Another example. Kanang O, barihan ka. Pagkain na masarap. So, ang N ang kinalasan, mula na tuog. Then, pagtangon ang word na. Mausa naman siya. Teka, nang-example? Ma'am, mabaho. Paminaw sa tani. Sige, ikuha Unya na na, Day. Unya na na ba? Unya na. Unya na na, Dayan. Unya na. Wala yung example. Sulatin na mahalaga. O, kung sa'yo dito hapon, sulatin. Mahalaga. Last example.
malinis. Oh, salamin na malinis. Salamin. Salamin na malinis. Salamin na kabango. Kung sa itong buhaton today, kung enter ang letter, sa may buhaton. Saji! Okay. Dapat ba na example? Isa na example. Sige lang. N with letter N. N with letter N. Isa pa. Aralin na mahirap. Sige, aralin na mahirap. Let's go nga. So, doon sa na siya. Aralin mahirap. Aralin na mahirap. Impormasyon na mabuti. So, unsa man na, maunsa na siya. Impormasyon mabuti. Impormasyon mabuti. Mabuti. So, very good. Nakuha na ninyo ang paggamit sa na at na? Nakuha wala? Nakuha. So, unsa ganito ang kanang dalawang uri ng liham? Formal at di-formal. Formal at di-formal. Unsa man tong dalawang pang-angkop na salita? So, kano saan na ito gamiton ang pangangkop na salitang na? Kano saan na ito gamiton ang pangangkop na salitang na? Sige, kano saan gamiton na ito ang salitang pangangkop na na? Ay, next. Nang manang. Nang. Kano saan ito gamiton ng nang? Kung ang pinakalasan kay vowels or patinig. Patinig din ka nagbalik. Kung kano saan ito gamiton ng na? Kung ang pinakalasan na letter kay consonant. So, sino ang makapag kita'y makapag lahi-lahi sa formal at di-formal na liham? Saan? Ano ang pagkakaiba ng formal at di-formal na liham? Another hand. Another hand. Alagay na tayo. Pinakawala. Kung saan may kalayan sa formal at di-formal na liham? Alam, participative kayo nila silent. Silent mode. Sige, kaya. Kung ka nga kayo, tanong balik. Formal at di-formal. Di-formal at mga salitang ginagamit. Nakadawag mo sa gyapon nila yan? Nakadawag pala. Oo, sabihin ko, kasi kaya sa formal at di-formal. Ang formal kaya mga salita ginagamit kay formal. Halimbawa dito ang liham na. Halimbawa sa formal na liham. Liham na nagmumungkahi. Very good. So sa di-formal, ano sa mga example na to? Liham pang kaibigan. Very good. So wala naman may question. Nakuha na? Nasabtan wala? Nasabtan. Bantay ha. So natay ka na. Now for mark for delay. So, kita ganahan mo answer or mo ka nang complete sa kanang missing na delay. Di ko matawag ka ng siglahan. Sige, kisay muna. Ano yung assign na side? Wala si CJ? CJ, dahil CJ. Kayo na kayo basta mami na o dala mo. MJ mo. Magandang araw. Okay, sakto ba? Yes. Sakto dili. Very good. Next, isa pa
tinik? Mahimo? Na. So, na, dali. Next. Ako, ma'am. Isa pa. Ay, ikaw na. Next. Okay. Ako, ma'am. Sit down lang. Sit down. Okay, very good. Next. Oh, girl, natatapan niya. Wala, wala mo ba? Panahon ng pandemic. Very good. Next. Okay, yan. Oh, hindi na lang. Yan na. Okay, Ryan, next. Isa pa. Ma'am, wala pa ako niya. Very good. Next. Isa pa. Dali na sa awag. Dali. Dali. O, baka ka-answer din dyan? Okay, very good. Next. Sana naman nagbago pa ang iyo. Sumulya. Ako, ma'am. Dali na tayo mula. Ako, ma'am. Ma'am. Kayo na, ma'am. Sige, ma'am. Pero, umuli siya. Uli last one. And ang last. May button. Yung. Basta pamingin ang buhaton. Sabay sunod ang buhaton. Okay, very good. Ako, ma'am. Ma'am. Ako. Sino ang susunod? Kita wala pa. Ako, ma'am. Ang wala pa. Ito na rin side. Dili. Report. Report. Nasa ka? Ako. Ninjan. Ninjan. Asa? Okay, very good. Next. Isa man dili. Balak mo. Patinig. Nasi. Gama. Naka. Edward. Oh, Edward. Edward. Try Edward. Sa'yo lang, Lili. Sa'yo, Lili. Dili na tayo. Sa'yo, Lili. O, sa'yo ko, maminaw. Ano? Okay. Very good. So, basahin lahat. Ang iyong kaklase ay so, sa gawain ko guys, later, ipasa. Get one and pass, pero hindi na ninyo ang tinan ha. Pwede na ikaw may pass. Ikaw nila. Okay, then, for your assignment, money mo ang guys, a one whole sheet of paper. Okay. Pero, maghatag lang kung copy kay Lupat ang laptop. Dili ang sulat. Ha? At sila yung drawing lang. Dili siya mag-charge. Sorry, ano? I want
Kisay walay ka ng topic activity. Kisay walay topic activity. Kristal pa. Ano yung isa? Kisay walay ani. Kapatid.